Hello mga kabubbles, chika-chika muna tayo. I-introduce ko muna kung yung aking self, kung paano ba ako napunta dito sa Australia. So yun, mag-start ako sa kwento noong COVID. So that was March 13, 2020. Noong umalis ako ng Philippines papunta sa Darwin, Northern Territory para magbakasyon lang. Kasi palagi naman akong nagbabakasyon every time na yung cousin ko na nakapag-asawa ng isang Australian ay sumasama ako sa kanila kasi sila naman talaga very close kaming magpinsan at saka sila ang nagstay doon sa bahay ko sa probinsya sa Philippines. Noon, sumama ako and then nagkaroon ng lockdown. March talaga, end of March, lockdown na dito sa Australia. So hindi na ako nakabalik ng Philippines na dapat sana ay April, babalik na ako dahil may work pa ako doon, no? So, pero nasa isip ko na talaga, nakaplano na talaga na May 2020, mag-retire na talaga ako sa government dahil 59 years old na ako at that time at saka wala na naman akong pinapaaral. So yun, magre-retire na. Buti na lang mga kabubbles at iwan na ako, approve na yung letter of intent to retire bago ako umalis ng Pilipinas. At saka yung retirement documents ko, etc., ay dito ko na lang doon sa Northern Territory ko inaayos, tapos doon nagpunta ko sa ano bang tawag yun to, taga Philippine Consulate siya, pero ano lang siya, representative, kasi yung Philippine consul ay nandun sa New South Wales or Canberra ba yun? Di pa kasi ko nakapunta doon sa consular office dito, no? So yun, ano ko sa kanya, then binalik ko doon sa Philippines. Yun, nakapag-retire ako talaga dito na while nandito ako sa Australia. So, alam niyo ba mga kababos, takot na ako talaga noon. Paano ako makauwi? Yun. At saka, magastos na dahil yung visa ko na tourist visa, palagi kong rini-renew. At siyempre walang turista lang, ubos na talaga. Buti na lang, kung pagkain walang problema dahil inaano naman ako doon sa pinsan ko, na libre naman at saka yung may-ari ng tinitirhan namin doon sa bush ay mabait yun, at saka libre din dahil nung pumunta rin sila doon sa Philippines, inano sila ng aking pinsan, rinitrate. So, hindi ko naman talaga, wala sa isip ko na makaka-lockdown. So, nagpray talaga ako mga kababos na, Lord, bahala ka na kung ano ang mangyayari sa akin dito. Pero alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Yun lang talaga ang pinipray ko sa Kanya. Pero nung pumunta ko mga kababos, ay byuda na ako. Oo. So, itong partner ko, nakita ko siya, siya ang nakakita sa akin nung magpunta ko sa isang swimming pool doon sa Darwin. Akala ko ay lang siya, yung nagtuturo lang ba, yung sa mga bata na mag-swimming. Hindi naman ako nagtatanong kung ano. So, nag-usap niya, and we exchange numbers. Yun, doon kami nag-start. At saka, to cut the story short, ay nagkaintindihan. So, yun, 2020 ay kami na, September, September 2020, so nag-live na kami together. So from Darwin, December, nag-quit na siya sa kanyang pagtuturo doon. So plano talaga namin na dito na lang siya sa Queensland maghanap ng ibang trabaho. Madali lang naman dito pag teacher ka kasi wala talagang masyadong hirap na hirap silang kumukuha ng mga teachers. So, yung partner ko nung mag-apply siya, ay natanggap kaagad siya. So, doon siya from Darwin, doon kami sa Mackay, sa isang Catholic school. So, tapos,
dahil sa grabe na yung stress niya ay nag-stop siya. Nag-transfer na naman kami, balik na naman kami doon sa isang town sa Northern Territory na Catherine ang tawag. Yun ang pinaka, ano bang tawag noon? Yun ang pinakamahirap ko na napantahan dahil yung mga kapitbahay namin ay palaging nag-aaway, naghahabulan, nagbabatuhan ng bote. Ako lang mag-isa palagi sa bahay. Hindi lang ako, doon lang ako sa sa bintana, tinitingnan ko. Pero binivideo ko rin at saka pinapadala ko sa anak ko na, tingnan mo, yung dito, ito yung klase ng mga kapitbahay ko na nag-aaway. Tapos yung mga damit ng husband ay tinatapon, napalayasin. Yung ganun. You can just imagine kung anong klaseng neighborhood kami mayroon doon. So, nung nagpumunta kami doon, January, umalis talaga kami mga kabubbles, July. So, July na naman ay nag-start na naman siya, yung partner ko na mag-apply online. Hindi naman matagalan, natanggap na naman siya. So, kaya nandito kami, dito sa Glendon. At dito na kami natagalan dahil gustong-gusto ko rito mga kabubbles dahil siya, peaceful, tapos walang mga magnanakaw. At saka yung mga tao rito ay friendly ba? Kasi malayo siya sa city, 2 hours, more than 3 hours, more than 2 hours kung pumunta ka doon para mag-grocery. So yung namin dito, yung mga kapitbahay namin, yung mga friends ay nagme-message yung may papadala ba kayo, may papabili ba, yung mga ganun. So, yun mga kabubbles, asan ba kamera nito? Para man akong duling. Anyway, okay na. Ito ang yung klase na kung baga, close to my heart dahil doon sa probinsya sa atin, dyan sa Pilipinas, ay ganun yung mga kapitbahay natin, di ba? Ay pwede ka kumbaga makapaalayon. Tapos, at saka yung ilan lang yung mga estudyante niya. From kindy to grade 12, ay nako, ngayon yung population ay parang 30 na lang. So at least sa edad niya, hindi na masyadong stressful para sa kanya yung pagtuturo. So aside na yung namin, yung work niya ay maganda. I should say maganda dahil hindi siya nai-stress. Kasi pag nai-stress siya, ako rin nai-stress. Sa rin niya, sa edad. Matanda na siya. 72, huwag lang natin i-English dahil tumitingin pa naman yan dito sa mga okay, oo. Kaya nga hindi siya hindi muna siya magre-retire dahil maganda talaga dito ang lugar. Now, sa ko naman, sa parte ko, ayaw niya na mag-work ako dahil naman ako nag-retire na dyan sa Pilipinas. Noon kasi may plano talaga ako na mag-study online about caregiving or yung para sa mga matatanda. Pero ayaw rin niya dahil pag ka sa matatanda, yung mga dumi daw, madumi, yon ang sabi niya. Ako rin, lalo na kung malaki yung inaalagaan mo, paano mo yun bubuhatin, yung mga ganun ba. Kung bata naman, ay nako, pag hindi na rin ako pag tumakbo, hindi na ako makaka-follow pag takbo, yun. So, wala. So, dito lang ako. Hindi, ang lang sa kanya maganda, hindi siya madamot. Kung ano yung gusto kong kakainin ay binibigay niya. Tapos, buti na lang, yung renta namin dito sa bahay ay subsidized siya sa school. At saka, yung kuryente at tubig ay libre.
hindi naman kami masyadong maluho, pero talaga yung pagkain ko na gustong-gusto ko na kakainin, lalo na ngayon nang nakuha ko na yung, alam ko na kung saan makabili ng banana turon, at saka yung banana turon ay galing ng Davao. Saba turon, saba banana turon. At saka, ngayon lang, winter, pero wala kaming snow. Pero pag summer, ay talaga grabe din. Ang init, kagaya rin sa Pilipinas. Pero palagi naman akong nagpapayong. At saka, nakakatawa mga kababuls dahil yung mga tao dito ay hindi sanay na mayroong nagpapayong. So, minsan, may bata. Tumakbo talaga yung bata. Tinanong ako, bakit ka daw nagpapayong? Mainit naman. So sabi ko, ayoko ma-expose sa ultraviolet rays, yung sun. Sabi pa naman ng bata, dito daw nagpapayong lang sila pag umuulan. Sabi ko, ulan at init ay nagpapayong ako. Nagtataka sila dahil dito sa aming lugar, ako lang talaga ang nagpapayong. So, yun lang mga kababols, yun lang muna. Ano lang ito, testing lang kung ano ba yung screencast something. So, ito lang muna mga kababol. So, bye-bye! God bless! Thanks for watching!